So, sa video na ito, i-testing natin yung tuturo ko sa inyo yung connection. Halimbawa, meron kayong karaoke DVD player or kahit anong player. Let's say, yun dyan sa Pilipinas, yung mga Platinum or Magic Sing or kahit anong brand ng player. Tapos ngayon, gusto mo mag-karaoke, pero ang available mo lang na system sa bahay is soundbar. Yan, soundbar lang ang meron kayo. So ngayon, ang una mong gagawin, i-check mo yung available inputs ng soundbar. Okay. So ang soundbar ko, ito yung Sony 2.1 with subwoofer. So ang available ng soundbar are meron tayong meron tayong dalawang inputs, isang optical sa isang analog. Yung input nito, yung analog, ito yung 3.5mm input, yung parang sa headphone. Ito, yung maliit. Optical kasi mostly naman ng mga home theater mga player walang optical, mostly analog. So ang gagamitin na natin ngayon yung auxiliary or yung analog input. So kung merong EUX ang soundbar mo or kahit anong system, ibig sabihin pwede mong kabitan ng external player. Okay, so ito yung soundbar ko. Okay, punta tayo sa player. Okay, so ito yung karaoke DVD player ko. Ang brand nito is Martin Radio. So anyway, kahit ano naman brand ng player or karaoke player, walang problema kung pwede. So silipin natin yung mga terminal ng player. So kanina na-check mo na available yung auxiliary dun sa soundbar, which is the 3.5mm input. O ito yung maliit, ito yung standard dun sa mga headphone ng mobile phones, yung saksakan ng headphones. So okay. So itong player ko, professional karaoke player, ito yung terminals. So ang gagamitin natin is yung analog. Yan. Isilipin mo yung likod ng player mo, hanapin mo yung audio output. Yan. Audio output. Ito yung left, ito yung right. Okay, meron naman dito sa kabila yung 5.1 output. So hindi mo na ito gagamitin kasi ito dedicated to dun sa mga amplifiers na supported ang input ng 5.1. So hindi mo siya gagamitin. So ang gagamitin lang natin, tatandaan mo, ito lang, dalawa. Audio output left and right para sa sound. Ngayon, syempre, kailangan mo ng monitor. Itong TV na to, kompleto naman sa outputs to. Meron pa nga itong VGA, mayroong SCART, meron siyang TV out ng HDMI. Meron din siyang component, then meron siyang composite. So, kompleto. So, ang gagamitin na natin, kasi most of the TV naman ngayon, puro HDMI. Ito yung pinaka highest quality ngayon na available sa mga player, yung HDMI. So, i-set aside mo muna yung composite o kaya yung RGB, yung component. So, wag na natin gamitin to. So, ang gamitin na natin yung audio out para sa sound and TV out na HDMI para sa TV. Okay. So, ang cable na kailangan natin, yung kailangan mong i-prepare, ganitong cable. Kita ba? Yan. Kasi yung soundbar natin, yung saksakan nun maliit. So ito yung 3.5mm. Ang dulo nito, dalawang RCA. Yan.
So, ganito ang connection yan. So, ikakabit natin to dito, sa left. So, tatanda mo lang, hanapin mo lang yung output ng player mo. Yung kanina sinabi ko na left and right. Yan. Kakabit mo to. Yan. Tapos yung dulo nito, ikakabit natin sa input ng soundbar. Okay, putin natin to. Yan. Okay. Yun, analog input. Yan. So, yan yung connection natin. Galing sa karaoke player, audio out, papunta ng soundbar, TUX. Yan. Okay, kanina natapos na natin yung connection ng audio. So yung sound, kinabit natin sa soundbar using RCA. So ngayon, para sa monitor, so ang gagamitin natin ngayon, kung may available yung TV mo na HDMI, ito yung kailangan natin gabit. Kasi ito yung the best connection para sa picture. Ngayon, kung walang HDMI yung TV mo, second option is yung component. Kung wala namang component, yung is video. Tapos yung pinaka-basic, yung composite, yung yellow. Okay, so connect na natin. So ito yung HDMI connection. Ang tawag dito HDMI cable. High Definition Multimedia Interface. So ikabitan natin ito rito. Tapos yung dulo. Yung dulo, ikabit na natin sa TV. Okay, so ganun lang kasimple ang connection. So ito yung karaoke player. Analog, left and right. Papunta ng soundbar. Then HDMI para sa picture. Papunta ng TV. So ganun lang kasimple ang connection. Yeah, so pwede ka na mag mini karaoke galing sa player. Okay? So ito na yung natin, connection natin. Ito yung player, ito yung soundbar, tapos ito yung monitor natin, yung TV. Okay, testing natin. Power on yung karaoke player. Okay. So kasi nakaset na kasi kanina yung input. So automatic nakita na natin yung player. Ngayon kung hindi pa nakaset, din yung makita yung kita niyo lang yung sa inputs. Press nyo lang yung input ng TV. Then select nyo lang kung saan nakakabit yung player natin. So, ang connection ko is HDMI number 3. Yan. Okay, lagay tayo ng CD. So, ayan. So, kasi yung HDMI, mayroon na siyang kasamang audio. So, kahit tipla mo ang TV, mayroon ng sound yon. Ngayon, kung gusto mong gamitin yung TV, okay lang. Kaya lang, mas advisable kung yung soundbar na lang, yung system na lang. Para hindi magsasabay yung dalawang source mo. Magkakaroon kasi ng minsan hindi nagsasabay yung audio. May delay. Magkakaroon siya ng parang echo. So ngayon, ito-turn na natin yung soundbar. Okay. So yung soundbar ko, saan ba yung on ito? Yan. Nasa gilid. Press on.
Walang power. Teka. Yun. Yun, may power na. Okay, so sa soundbar, ilo-locate mo lang yung input kung saan nakasaksak yung player natin. Okay, on. So sa soundbar na ito, andito sa gilid yung button ng input. So i-press lang natin to. Yun, i-press natin. Yan, minipat siya. Lalagay natin to sa analog. Yan. So kita mo, diretso may sound na. Yan. Yan yung connection. So napakasimple. So any question, comment na lang po sa baba. Okay? So yung microphone, dito ka na magsasaksak. Then, ready to rumble ka na. Ready to karaoke. Okay. And okay, so ito yung connection natin from player to soundbar. Okay, maraming salamat sa lahat ng viewers. Huwag po kalimutan mag-subscribe sa channel. Thank you po. Sa susunod na video, abangan nyo na lang po. Thank you very much sa lahat ng nanonood. Bye-bye.